Patay sa hagupit ng bagyong Yolanda, umabot na sa 3,641 habang mahigit 1,000 nawawala. Upang alamin ang update mula sa NDRRMC, naroon ang aming kasamang si Sam Ramirez. Sam, magandang hapon sa inyo dyan. Magandang hapon din sa iyo, Bianca. As of 6 a.m. nga kanina, ang naitalang bilang ng patay ay 3,681 at pagdating naman doon sa mga bilang ng mga nawawala, nasa 1,186 yung bilang na naibigay sa atin ng NDRRMC. Pagdating naman doon sa mga injured o sugatan na biktima dahil sa pagbayo nitong si Super Typhoon Yolanda, nasa 12,544 ang bilang na ibigay sa atin ng NDRRMC. Pagdating naman doon sa kabuang bilang ng apektadong populasyon dahil dito kay Super Typhoon Yolanda, umabot na ito sa mahigit 2 milyon o nasa 2,178,156 families. Katumbas ito ng 10,154,357 individuals. At doon sa total number of population or total number of affected population nitong si Super Typhoon Yolanda, 836,612 na pamilya o katumbas nito ang 3,946,146 na individuals ay nasa mga evacuation centers. Ngayon, bibigyan na rin kita ng update hinggil dun sa linya ng komunikasyon at pagdating na rin dun sa supply ng kuryente. Sa kasamaang palad, sa 5 rehiyon o sa Regions 4B, Region 5, Region 6, at Region 7 at Region 8 ay kasalukuyan pa rin nakaka-experience ng power outage dahil base na rin sa tala ng National Grid Corporation ay nasa 566 na transmission towers ang nasira o naitumba nitong si Super Typhoon Yolanda. Ngayon, pagdating naman sa linya ng komunikasyon, doon sa Region 6, Region 7 at Region 8 kung saan naroon ang probinsya ng Aklan, Antique, Bohol, Cebu, Eastern Samar, Leyte, Negros Occidental, Negros Oriental, Samar at Palawan ay majority ng communication lines dyan ay naire-restore na. 85% dito ay mula sa Smart, Sun, Talk and Text telecommunications. Yan yung nasa green na parts ng mapa na nakikita nyo. At pagdating naman sa Globe ay 57% ng kanilang communication lines ay nai-restore na. Ito yung mga nasa may kulay blue na kulay dun sa mapa. At sa kasamaang palad, Bianca, pagdating naman dun sa Eastern Samar, dito pa yung may pinakakakaunting communication lines na nai-restore. Ito yung may kulay na gray doon sa mapa. At sa kasalukuyan ay patuloy pa rin na kumakalap ang mga opisyales ng NDRRMC ng impormasyon sa ground hinggil sa sitwasyon doon. At sa kasalukuyan din ay nag-aabang na rin tayo ng mga updates at mamaya ay magkakaroon pa ng press conference dito sa NDRRMC. Bianca? Maraming salamat, Sam Ramirez.